Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagkasundo ang administrador ng Namgang Clan at ang ating bida patungkol sa pagpapaalis ng pangalan ni Namgang Hugh sa listahan ng mga kriminal sa kamay ng gobyerno. Kaya naman ay hindi din nagtagal ay agad nang kumilos ang administrador at agad na din itong ipinabura. Sa lugar naman ng Hangzhou Government Office, ay agad na nagtungo dito ang ikalawang kapatid ni Jiang Qirin sa squad upang kausapin ang opisyal dito. Agad naman na lumapit ito dito at nagpakilala at sinabi na siya si Jiung Wuyon na nakatalaga sa opisina ng gobyerno sa Hangzhou, kaya naman ay nagpakilala din ito at sinabi na siya ay ang katuwang ng namayapang si General Gong, at siya ay si Bu Hunhua. Sa nangyari ay natigilan naman dito ang opisyal sa pagkakarinig nito sa general na kanyang pinagsilbihan. Agad naman na nagsalita ito at sinabi na alam niya na madami itong ginagawang mga tungkulin dito kaya naman ay sisimplehan na lamang niya ang mga bagay, at sinabi na siya ay nakatalaga sa impormasyon patungkol sa pagsakop ng mga yuan at sa mga espiya nito. Ayon sa kanyang narinig na ang ilan sa mga natitirang miyembro ng yuan ay nagawa ng pasukin ang Hangzhou at ang Gold Deity Road kamakailan. Sabi naman nito na ang mga natitirang mga miyembro ng yuan ay wala ng mga kapangyarihan matapos na matalo sila, kaya naman ay sa papaanong paraan nila nagawang mapasok ang kanilang Hangzhou. Sinabihan naman siya nito na hinaan lamang niya ang kanyang boses dahil sa ang patungkol dito ay ang pinakasekretong detalye na tanging sa militar lamang ng palasyo umiikot, at kung sakaling ang impormasyon na ito ay kumalat, ay mapapaslang siya. Ngunit sabi nito na wala siyang dapat na ikabahala, at basta susunod ito sa kanyang mga sasabihin ay ang lahat ay magiging ayos lamang. Takot naman itong nagtanong na kung ano ang kailangan niyang gawin. Sabi naman ni Wuna na wala naman siyang dapat na ikatakot dahil sa hindi naman ito ganun kaseryoso, dahil gaya nga ng kanyang nasabi sa kanya kanina ay minamanmana niya ang Gold Deity Road. Ngunit biglaan na lang na nasuspende ang storm-in ngayong araw, at base sa kanyang mga narinig, ay mukhang ito ay kagagawa ng inspector na mula sa gobyerno at nagpunta doon upang ipasara ang lugar, kaya naman ay tinanong niya ito na kung may espesyal ba na rason upang gawin ang bagay na iyon. Sabi naman nito na kung ang patungkol doon ang tinutukoy niya ay may magandang rason naman para may pusara iyon. Sa isip naman ni Wuna na mukhang ang isang ito ay may kung anong itinatago, kaya naman ay matapos nitong tumayo ay sinabihan niya ito na siguro naman ay naiintindihan nito ang pagkaseryoso ng bagay na kanyang sinabi dito kanina, at kung magsasalita lamang ito kung sa pagdating pa ng Eastern Bureau ay ayos lamang sa kanya, at maari silang mag-usap muli pag dumating na ito, ngunit hindi siya nakakasigurado kung nakikinig ba ito sa kanilang mga pag-uusapan ng maayos. Matapos ay sinabi nito na sa ngayon ay aalis na muna siya, matapos na tumalikod, ay agad naman siyang nagbilang ng 3 segundo. Matapos ay agad naman siyang pinahinto nito at sinabi na sasabihin na niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman, dahil dito ay agad naman itong nagmasid sa paligid, at ibinulong na ito ay kagagawan ni Lord Moon. Sa nangyari ay napasabi na lang si Moonhua na mukhang ang mga bagay ay lumala na, at hindi nito naisip na si Lord Moon na isang makapangyarihang tao sa loob ng politika ay may kaugnayan sa mga Mongolian, at kapag ang mga bagay ay hindi naayos ay magkakaroon ng malawakang pagdanak ng dugo sa palasyo. Sa nangyari ay nagtataka naman itong napatanong na kung ano ang ibig nitong sabihin para sa bagay na iyon. At kung sa papaanong may kaugnayan si Lord Moon sa mga Mongolian, sa isip naman nito na mukhang kinagat ng isang ito ang kanyang patibong, kaya naman ay sinabi nito na nabanggit na niya dito na nagmamasid siya sa lugar ng Gold Deity Road storm-in dahil sa siya ang naitalaga patungkol sa usaping espiya ng mga Mongolian, at ngayon ay sinasabi nito na ngayon ay si Lord Moon ay may kaugnayan sa kung ano ang naganap sa storm-in. Agad naman itong sinabi na wala naman itong kaugnayan sa mga Mongolian, at sinabihan lamang siya nito na subaybayan ng mabuti ang storm-in, dahil sa malapit ito sa isang inn ang Asher Wind Inn, at ang nasabing inn ay may matinding pagnanasa sa lugar na iyon at nais na makuha. Sa isip naman nito ay napapasabi siya na ngayon ay mas nauunawaan na niya ang lahat ng mga nangyayari, kaya naman ay sinabihan na lamang niya ito na huwag niyang masyadong pagkatiwalaan si Lord Moon, dahil sa maaring may kaugnayan ito sa mga naiwan ng yuan, at ngayon ay pinagkakatiwalaan na niya siya magmula ngayon. Matapos ay agad naman itong umalis at masayang napapasabi na sa tingin niya ay sapat na ang bagay na iyon,
Ang kalahati ng kanyang mga sinabi ay kalokohan lamang at ang kalahati ay pawang katotohanan. Ang katotohanan na ang mga naiwan ng Yuan ay may pinaplanong kung ano sa Hangzhou ay totoo, at ang pagkakaugnay dito ni Lord Moon ay hindi. Matapos ay napakamot na lamang siya sa ulo habang sinasabi na masiyadong nakakatawa ang sabihin niya na ang mga natitira sa mga Yuan ay nagpaplano ng kung ano sa pamamagitan lamang ng isang in, ngunit dahil sa sila ang nagdala nito sa kanilang kapatid na si Jiang Qirin ay nakakasigurado na siya na magiging malaking tulong ito sa kanya, at hindi siya makapaniwala na ginagawa niya ang mga bagay na ito para lamang sa kanilang matandang kapatid sa squad. Sa loob naman ng opisina ng gobyerno ay napapasabi naman ito na hindi niya naisip na ang mga natitirang mga tagasunod ng Yuan ay patagang kumikilos sa loob ng Hangzhou, kaya naman ay kung ipagpapatuloy pa niya ang pagsunod kay Lord Moon na pagsususpendi ng pagnenegosyo ng Storm Inn, ay masisira niya ang plano ng palasyo sa pag-aalis ng mga natitirang mga kasama ng Yuan. Kaya naman ay nanginginig itong napapasabi na hindi niya inakala na ang isang kagaya lamang niya na innkeeper ay may kaugnayan sa ganito kalaking usapin, at sa tingin niya na mula ngayon ay hindi na ito pa makikialam patungkol sa Storm Inn. Sa lugar naman ng Storm Inn, ay masayang nagpaalam dito ang binatang si Nam Gang-hyu at sinabi na magtutungo muna siya sa lugar ng pamilihan bago pumasok ng kanilang Storm Inn, at habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida na masayang umaalis, ay napasabi na lamang ito na dahil sa pagkaalis ng pangalan nito sa listahan ng mga kriminal ng gobyerno, ay nagawa niyang matulungan ang binata upang magawang makipag-usap ng may kumpiyansa sa harap ng kanyang uncle. Matapos ay naalala nito ang taos-pusong pasasalamat sa kanya ng binata at sinabi na hindi nito makakalimutan ang mga ginawa niyang iyon para sa kanya. Kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang siya na mukhang natatamasa na niya ang isang normal na pamumuhay, at ngayon ay nagawa na niyang maayos ang isa sa tatlong rason ng kanilang pagkakadiskwalipika, at kapag nagawa ng matapos ang pagsasaayos sa lugar ay magagawa na nilang maresolba ang patungkol sa kaligtasan, kaya naman sa ngayon ay mayroon na lamang silang isang problemang hindi pa naaayos. Kaya naman ay agad nitong pinuntahan si Wun Chan, na agad naman siyang binati. Sa nakitang ito naman ng ating bida ay tinanong niya ang binata na kung bakit naman siya ganito kung bumati sa kanya, malungkot naman itong sumagot at sinabi na ito ay dahil sa narinig niya na ang tanging natitira na lamang na kompetisyon para sa taong ito ay ang Gold Deity Cup Competition, ngunit magaganap na ang kompetisyon na iyon 3 araw magmula sa ngayon, kaya naman ay sa tingin niya na nasa hindi siya magandang sitwasyon. Sa isip naman ng ating bida na ang binata ay nasa isang hindi magandang sitwasyon at ang bagay na iyon ay isang mahirap na kompetisyon, at sa tingin niya na masyado itong nape-pressure na ngayon. Sabi pa nito na ang binatang ito ay nakagawa na ng madaming mga bagay matapos na magsimulang magtrabaho sa Storm Inn, at dahil sa siya lamang ang mag-isang nag-aasikaso sa kusina ay nakakatiyak siya na labis na itong nakakaramdam ng pagod. Subalit kahit pa hindi nito pinapakita ito dahil sa kanyang masayahing personalidad, ay hindi naman ito nagagawang mapigilan ang hindi maiyak at pigilan ang kanyang mga luha. Sabi pa nito na sa tingin niya na labis niyang nabigyan ito ng mabigat na pasanin sa kagaya niya na bata lamang. Kaya naman ay nilapitan niya ang binata at sinabihan na kumalma na lamang muna, dahil kung ito nga ay labis na mahirap para sa kanya na sumali sa pagkakataon na ito, ay maari naman siyang sumali sa susunod, dahil sa palagi naman na mayroon pang mga kasunod, ngunit tinanong naman siya ng binata na kung ano ba ang tinutukoy nito sa kanya, dahil sa nag-iisip lamang siya patungkol sa kung ano ang kanyang mga lulutuin upang magawang manalo sa kompetisyon na iyon. Sabi pa nito na dahil sa ito ang magandang oras para maghanda dahil sa madami siyang oras para dito, dahil sa nangako sila sa isa't isa na maghahanda sila dahil sa ang gobyerno ay pinipigilan sila sa kanilang muling pagbubukas, kaya naman ay magtutungo na siya na magsanay, dahil kailangan niyang manguna sa kompetisyon upang magawa niyang magpatakbo ng ninanais ng ating bida na isang normal na inn. Dagdag pa nito na mukhang wala itong tiwala sa kanya at labis siyang nadidismaya para sa bagay na iyon, ngunit sisiguraduhin niya na mananalo siya sa pagkakataong ito, kaya naman ay huwag na itong mabahala pa. Sa nangyari ay napangiti na lamang ito at napatanong sa kanyang isip na kung bakit pa kailangan niyang malungkot, at mukhang nag-aalala lamang siya para sa wala.
Ngunit sabi nito na sa tingin niya ay ito ay dahil sa kumpiyansa ang binatang ito sa kanyang sariling kakayahan, dahil sa labis niyang pinaghirapan ito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na sa ngayon ay ang tangi lamang niyang kailangan na gawin, ay ang pagkatiwalaan ito na gagawin niya ang kanyang buong makakaya. Nang bigla naman na may dumating sa pintuan ng kanilang na kung sino, kaya naman ay agad na naramdaman ito ni Jiang Qirin at napatanong sa kanyang isip na kung sino naman kaya ang dumating. Nang bigla naman na nagsalita ang babaeng dumating na kung mayroon bang tao sa lugar na ito, habang pinagmamasdan naman siya ng ating bida ay napapasabi na lamang siya na mukhang ang isang ito ay nagpapanggap bilang isang lalaki, kaya naman ay sinabi nito na ang kanilang ay hindi muna magbubukas ngayon, at tinanong ang babae na kung bakit siya naparito sa kanilang Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Agad naman nitong sinabi na nais niya lamang na makita ang binatang nagngangalang Namgang Hugh. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida sa kanyang isip na kung ang isang ito ba ay mula sa Namgang clan. Matapos ay sinagot nito ang babae at sinabi na wala pa dito ang binata dahil sa mayroon itong pinuntahan. Kaya naman ay tinanong niya ito ng dahilan kung bakit nais niyang makita ito. Magsasalita na sana ito, nang biglan naman na dumating ang binata. Sa nangyari ay gulat na gulat ito dahil sa muli niyang nakita ang nakababata niyang kapatid. Nang makita naman ito ng babae, ay agad itong nakaramdam ng galit, at agad na sinugod ang binata at inatake, upang magawang matamba nito. Matapos naman na atakihin siya, ay napasabi na lang ito na mukhang mas lumakas na ito ngayon, at hindi nito inakala na magagawa niyang gumamit ng 10 star chi gamit ang 1000 strike at labis siyang namamangha dito, ngunit sinabihan naman siya ng kanyang kapatid na siya lamang itong haminana, at tinanong na kung ano nang nangyari sa kanyang kapatid na hindi niya magawang atakihin kahit na anong hirap niya na subukan ito noon. Sabi pa nito na agad siyang umalis matapos na mag-iwan sa kanya ng walang kwentang liham, at tanging isang liham lamang ang pinapadala nito kada taon sa loob ng 5 taon, at tinanong na kung ano ang mga nabalitaan nitong mga ginagawa niya, dahil sa nagtutungo na ito sa mga brothel at nagsusugal, sa nangyari ay hindi naman nakasagot dito ang binata. Dahil dito ay sinabi ng babae na kalimutan na nila ang patungkol doon, dahil habang ginagawa niya ito, ay nagtungo siya sa Lightning Vision Pavilion at siya ang squad leader ng unang pangkat. Sa narinig ng binata ay nagulat naman ito dahil sa hindi siya makapaniwala na nagawa nitong makapasok sa Lightning Pavilion. Dahil ito ang pinakamagaling na organisasyon ng mga impormasyon na nagsasagawa ng mga pagkilos sa Namgang clan. Kaya naman ay tinanong nito ang kanyang kapatid na kung sa papaanong napasok ito sa ganong kadelikado na posisyon, ngunit sinabihan naman siya ng babae na wala itong dapat na ikabahala, at wala itong karapatan, dahil bilang squad leader sa unang pangkat ay pansamantala lamang siyang nakatalaga sa Lightning Vision Pavilion branch sa Hangzhou, kaya naman ay mamanmanan niya ito ng siya mismo. Matapos ay sinabihan niya ito na kailangan nitong siguraduhin na hindi na siya gagawa ng kahit na ano pang kalokohan, dahil kapag gumawa ulit siya ng ganon ay siya bilang ang kanyang nakababata niyang kapatid ay sisiguraduhin niya na ipaparanas nito sa kanya ang pakiramdam ng nasa impyerno. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida upang pahinturan na sila at inutusan si Namgang Hugh na ipaghanda na niya muna sila ng tsaa, na sinang-ayunan naman nito. Makalipas naman ng ilang minuto ay agad na nagtungo ang dalawa sa lugar ng kainan, at habang naglalakad ay agad naman na nagpakilala ang ating bida sa dalaga at sinabi na siya ay si Jiang Qirin, na maging ang babae ay ganun din at sinabi na siya ay si Namgang Yon, at nagpasalamat dahil sa pagtrato nito sa kanyang kapatid bilang isa sa miyembro ng kanilang pamilya sa Storm Inn. Matapos ay sinabi ni Jiang Qirin na si Namgang Hugh ay hindi namuhay sa kahalayan, dahil ito ay parang pagpaparusa sa kanyang sarili upang makita ng mga tao sa Namgang clan, at nakakasigurado naman siya na alam din ito ng babae. Sabi ng babae na ito ang kanyang pagkakaalam hanggang sa umabot ng 2 taon na pagkakawala nito sa kanilang clan. At labis siyang naiinis para sa kanyang kapatid na si Namgang Hugh. Ngunit nagawa lamang niyang maialis ito nang magtungo siya sa Lightning Vision Pavilion, at nagpapasalamat siya sa mga libro dahil sa nakita niya doon ang mga talaan ng bawat detalye ng kung ano ang ginawa ng kanilang clan at mga sinabi,
at nalaman niya na umalis ito sa kanilang clan noong taon na kasalukuyan siyang nais na ipakasal ni Madam Lihua sa isang maliit na clan, at siya ay umalis ng kanilang clan nang dahil sa kanyang kapakanan. Sa nangyari ay nakinig lamang ang ating bida sa kanya, dahil sabi nito na ngayon ay iba na ang sitwasyon, dahil sa ngayon na parte na siya ng Lightning Vision Pavilion, ay hindi na niya pa kailangan na mag-alala na ipakasal siya puwera na lamang kung nais na niya ito. Matapos ay masaya nitong sinabi na ngayon ay may kapangyarihan na siya na kahit ang kanilang clan ay hindi na siya maaaring mag-alaw ng basta-basta na lamang, at ngayon ay ito na ang kanyang pagkakataon upang maprotektahan ang kanyang kapatid. Sa isip naman ng ating bida ay masaya siyang napapasabi na mukhang ang isang ito ay handang tulungan si Namgang Hugh na maging ang tagapagmana ng posisyon bilang isang pinuno ng Namgang clan, nang bigla naman na yumuko ang babae at sinabi na nagpapasalamat ito para sa pagbabayad ni Jiang Qirin sa mga pagkakautang ng kanyang kapatid at sa pagsadyap ng buhay nito. Sa nangyari ay nagulat naman dito ang ating bida dahil sa alam nito ang patungkol sa bagay na iyon, na sinang-ayunan naman ng babae, at sinabi na tinignan niya ang bawat detalye patungkol sa kanyang kapatid at sa mga nangyayari sa nakapaligid dito. Sa isip naman ni Jiang Qirin na hindi nito inakala na alam nito ang bawat maliliit na detalye gaya ng nangyari sa kanila ni Chouwo, at mukhang ang sistema ng pagkalap ng mga impormasyon sa Lightning Vision Pavilion ay talagang napakagaling. Kaya naman ay pinuri niya ito dahil sa napakahusay na pagkalap ng mga ito ng impormasyon. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng babae, dahil sa hindi nito nagawang makalap ang patungkol sa impormasyon patungkol sa ating bida. Kaya naman ay hindi pa sila ganun kahusay para sa bagay na iyon, dagdag pa nito na mukhang sa tingin niya ay ang kagaya niya ay isang espesyal na tao, na kung sinong ang pagkakakilanlan ay isang top secret. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ano ba ang ginawa nito sa kanyang nakaraan, at kung siya ba ay parte ng Eastern Bureau o ng kung ano pa man na kagaya ng embroidered uniform guard. Sa isip naman ni Jiang Qirin na hindi dapat siya magpadala sa isang ito dahil sa natural lamang para dito na imbestigahan dahil sa ang kanyang kapatid ay nandito sa kanyang kaya naman ay sinabi nito na ang patungkol doon ay hindi naman na mahalaga dahil sa isa lamang siyang innkeeper na nais na mamuhay ng isang normal na buhay. Natawa naman ang babae sa nais nitong normal na buhay dahil sa hindi niya alam kung madali lamang bang magagawa ito ng ating bida. Nang bigla naman na dumating ang iba pang mga kasamahan ng ating bida, kaya naman ay agad nitong tinawag si Wun Chan para sa isang sandali lamang, dahil sa mayroon siyang ipapakilala sa mga ito. Sabi niya na ang babaeng nasa kanilang harapan ay ang nakababatang kapatid ni Namgang Hugh at ito ay si Namgang Yon. Matapos ay masaya naman nitong sinabi na alagaan nilang mabuti ang kanyang nakakatandang kapatid. Matapos ng kaunting pagbabatian ay tinawag naman ni Jiang Qirin si Weian at tinanong ang patungkol sa mga gumagawang karpintero. Sabi naman nito na sinabi ni Carpenter Lim sa kanya na mayroong mga tirang materyales ang naiwan sa kanilang paggawa at tinatanong na kung may nais pa ba silang gawin sa mga ito, dahil sa naisip ng matanda na kung bakit hindi sila magdagdag pa ng isang baitang pa sa kanilang storm inn, dahil sa nais pa nitong tumulong kung sakaling naisin pa nila ang bagay na iyon. Sa narinig naman na ito ni Namgang Hugh at ni Wun Chan ay napasabi sila na kung talaga ba na magagawa ito ng matanda. Dahil dito ay sinabi ni Wun Chan na kung ganon ay paglulutuan pa niya ang mga ito ng madami. Maging ang nakababatang kapatid din ni Namgang Hugh ay natuwa dahil sa mas magmumukhang maganda pa ang ina ito sa susunod niyang pagbisita. Sa nangyari ay hindi naman ito nagugustuhan ni Weian at parang nakakaramdam ng pagseselos. Matapos ay may napansin naman si Namgang Yon sa ating bida at sa babae. At sa isip nito na ang dalawang ito, ay sa tingin niya na mayroong kakaibang relasyon sa isa't isa. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na sa tingin niya na kailangan nilang maghanda pa ng panggastos para sa ganung bagay, at tinanong ang babae na kung ano sa tingin nito ang sunod nilang gagawin, ngunit sinagot lamang siya nito na bigla pala siyang may gagawin na kung ano at babalik na lamang ulit, sa nangyari ay naiwan naman na nagtataka si Jiang Qirin. Dahil dito ay masaya naman na sinabi ni Namgang Yon sa ating bida na ay traitor nitong mabuti si Weian, na mabilis naman na sinang-ayunan nito at sinabi na gagawin niya ang bagay na iyon. Sa isip ng dalaga na ang mukha nito ay parang sinasabi na palagi niyang itatraitor ang babae ng buong puso,
At sa tingin niya na ang innkeeper nilang ito ay madami pang kailangan na pag-aaral na gagawin patungkol sa mga kakaibang ikilos ni Wien. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.